Yung lahat. Magandang gabi rin sa'yo. Actually, dito sa laban na to, nung pangyari itong laro, isa lang yung nakikita kong kalaban ni Manny Pacquiao, hindi si Barrios eh. Yung Gambling Institute ang kalaban ni Manny Pacquiao dito eh. Oh, yun nga sinabi mo pala, Yung, oo. kasi, ang Sinabi mo. sponsor ng laban na to, I hate DraftKings Sportsbook. Real talk lang Yun tayo. nga pala. No? Ang sabi Okay? nila, kabig lahat kasi draw eh. Good point, Bigla, Dwight. Good point. Sir Pao, nakita mo naman ng taya ko. Sinend ko sa, 'di ba? Isa na lang, Kabig. paldo na ako. DraftKings Sportsbook, nangialam pa kayo. Oo Diba? nga. Diba? Yung Magpaka-real talk lang tayo. karamihan ng Gambling. pustahan, panalo-talo, eh di pagtabla, Yes. sila lang. Sila Isipin lang mo, ang Sir panalo. Pao, Yes, isipin mo. Yung odds, 'di ba? Sobrang pag tumaya kay Manny Pacquiao ng decision compare kay Barrios, no? Oo. Now, lahat ng karamihan, Pacquiao. Tapos balanse din yung kay Barrios. Eh kung ganito yung mangyayari, lubog ang bangka kung si Pacquiao ang niyan. Magpaka-prank manalo. lang tayo. Lubog ang bangka niyan pagka ganyan sa dami ng tumataya niyan. So ang ginawa, konti lang at saka wala nag-i-expect ng draw. No? Walang Yeah, nag-i-expect ng draw ng laro na to. Did you expect na ang all 46 years old magiging draw pa ba tong laban na to? Honestly, 'di ba? Wala mag-iisip ng ganun. Kaya nung nakita nila na si Manny Pacquiao, ang ganda ng pinapakita, na ba? Yung mga lateral movements na yung hinahanap natin nung labang kay Yordenis Ugas na hindi natin nakita natin ngayon, no? Kaya medyo ano ako dito sa mangyayari. Kaya kung ganito palaging nangyayari kay Manny Pacquiao, medyo na tayo dito. Wag na tayo mag-expect na gagawin na pag lumabot to ng 12 rounds, nakita natin lamang si Manny Pacquiao, mananalo pa si Manny Pacquiao ng dito UD, ng decision. Kasi ginagamit na lang siya dito as a gateway nitong mga gambling institution na to para makahikayat ng mga mananayo, lalo itong Vegas. Okay, gusto ko lang sabihin po na ang opinion po ni Dwight ay hindi po opinion ni Pauka Sports. Wag niyo po ako idamay just in case. Nako, mahirap yan. Hindi. Actually naman, Sir Pao, dito, sige. teka lang, sisingin ko lang mabilis. Dito sa Pilipinas, ang mga gambling institute hindi ma-target. Ang mga influencer ang pinagbabawalan. Hindi. Hindi, totoo naman kasi, Sir Pao, no? Ito mga institute natin dito na tinataya natin, betting site dito sa Pilipinas. Wala namang kasalanan yan. Alleged. Lagdagan mo ng alleged. Lagyan mo ng alleged. Allegedly na wala namang walang yan. Medyo kasi, yung laban kasi ni Manny Pacquiao, ang pinaka-major sponsor niyan, DraftKings Sportsbook. The crown is yours. Yung sabi pa nga ni Jimmy Lennon, di ba? Oh. The crown is yours. The crown is yours, di ba? O kaya, kung ganyan lagi ang mangyayari kay Manny Pacquiao, nakakita tayo ng magandang ginagawa niya, tapos pagdating ng 12 rounds, parang pinaglalaruan na lang yung panalo niya, ninanakawan na lang siya ng tagumpay. Para saan pa itong pinaglalaban niya? Di ba? I'm raising my hands. Sige, go. You know what, Dwight? Suportahan kita dyan kasi nga kung titignan mo naman, ang laki ng odds. Actually, ang laki ng odds. So siguro kung sabihin natin 100 yung kikitain dapat ni DraftKings kapag natalo si Pacquiao. Tapos 10 piso lang yung ibabayad niya dun sa kung sabihin natin 10 billion lang yung ibabayad niya dun sa magjo-judge, tig 5 million nila. O di bayaran mo na lang ng judge. Paldo pa rin. Oy, allegedly. Again, Allegedly. the opinion of my guest is not the opinion of Pauka Sports. If you need to sue someone, not me. Ito, allegedly, ito, Sir Pao, allegedly. Team Cheatham, kay Sir Sean, sana pagkatuwing may laban ng Pilipino, si Team Cheatham, wag mong hayaan, Sir Sean, na magja-judge si Team Cheatham sa mga laban ng mga Pilipino. Lagi na lang ninanakawan ng panalo niyang judges na yan ang mga Filipino boxers natin. Lagi na lang siya. Si Team Cheatham. Honestly, hindi ko yan medyo may pagkaano sa mga Pilipino yan, judges na yan, pag tuwing lumalaban na lang mga Pilipino dyan sa Amerika. Yun ang inaano ko dyan sa si Team Cheatham na yan. Okay. Team Cheat. Pero, Team Cheatham. Team Cheat. Team Cheatham.
Chitam. Okay. Sige, pasensya na bulol. Pero ito, balik tayo, Sir Pao, honestly sa performance, no? Yun yung kasi yung pinaka-primary concern ko sa laban na yan, eh. Hindi si Barrios yung kalaban ni Manny Pacquiao, eh. Gambling Institute sa Vegas, eh. So, doon naman sa Sila laro. yung nanalo. Oo, sila yung nanalo. Sila yung nanalo, sa totoo lang. Sa laro naman ni Manny Pacquiao, Sir Pao, nabilib ako kasi pasalamat tayo, hindi niya naramdaman yung, wala siyang pulikat. I think wala yung pulikat na nangyari sa laban na to. Kasi ano pa niya, nami-maintain niya yung footwork niya. Kaya nga lang, yung lateral movement na tinitignan natin, na nakakasanayan natin sa kanyang side-to-side movement, yung ikot sa hindi na natin nakikita yun. Kasi, ang pinaka-major na nakita ko sa mata ko, yung jab ni Barrios. Diba? Yeah. Sustain yung jab ni Barrios. Pasok na pasok. Pag aatikin si Manny Pacquiao, nakaano kagad yung jab niya. Kaya medyo yung mga suntok ni Manny Pacquiao, hindi umaabot. Diba? Hindi umaabot. Makasuntok man si Barrios sa katawan, pero medyo sa mukha hindi eh. Kasi medyo yung straight jab ni Barrios yun yung nagde-dictate para mapigilan niya yung momentum ng pag-attack ni Manny Pacquiao. And it's a good thing naman. Ang kaso naman dito kay Manny Pacquiao nga, medyo napansin natin talaga na, alam mo, yung age of 46 years old. Diba? Normally na nakikita natin sa 46 years old. When you see in the end of the round, pagbalik niya ng corner, nakikita mo yung pagod ng mama. Diba? Sa humihinga ng malalim. Diba? Humihinga siya ng malalim. Nakikita mo yung pagod din talaga. And it's normal. Pero, honestly, for this performance, ito masasabi ko, this is a good tune-up for Manny Pacquiao. Why? Walang struggle. Hindi kagaya nung laban kay Ugas. Kaaway niya si Duterte. Iniisip niya yung pagkandidato niyang pagka-presidente. Kaaway niya pa ang Paradigm Sports. Diba? Pang problema niya pa itong si Errol Spence na biglang pinalitan ni Ugas. A lot of struggles na nangyayari sa kanya yung that fight kay Ugas. Pero ngayon, medyo maganda-gandang takbo na itong na to, no? Kahit ganito yung nangyari na medyo ninakaw sa kanya yung panalo. Pero honestly, pinakita niya sa atin na age is a number. Okay. Alright. Okay, you brought up a very good point. Mute muna kita, medyo nagpi-feedback pero salita ka lang pag Okay. Pong, sige, nagtaas na kami si Pong. Yan, Sir Pao. Kaya sa napag-usapan natin kagabi, kaya sabi ko nga, hindi ko nakikita na if malanalo dito si Mario Barrios, mai-stop niya si Manny Pacquiao, mai-stun niya. Alam mo kung bakit? Yung veterans move ni Manny Pacquiao, yung ring intelligence niya lumabas sa laban na to. Kung napapansin mo yung mga reklamo niya sa referee na low blow, veterans move yun. Even entering the 9th round na yung tape maluwag, isang part din ng pagiging veterans move yun. Natatawa ako nung pinapanood ko yun. Yun yung hindi nakikita ng ibang experts dito sa na yan, sa laban na yan. Hindi nila nabasa tong na to na pwedeng gawin talaga ni Pacquiao yung mga bagay na ganyan. Pero nahalata ng commentator eh. Which is siya yung halatang halata ako naman na medyo mareklamo siya. And sinasabi nga ng corner ni Barrios, wag ka makinig, hindi siya ang referee. Oo. Okay. Naman na, oo. Okay. Yun lang.